1999 nung sumadsad sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. Mula noon, naging pirmi na itong tahanan ng mga sundalo para raw markahan ang ating teritoryo. Noong 2002, kabilang ang GMA News sa mga pinayagang makaakyat mismo sa barko. May live report si Cesar Apolinario na isa sa mga nakatungtong na doon sa BRP Jessica, Sierra alam mo Madre. na kaunting Pilipino pa lang ang nakapunta dyan sa may Ayungin Shoal. Isang bahura yan. No? Kung pupuntahan mo itong lugar na yan, ano, hindi ka makakaapak sa buhangin o lupa dahil nga tubig yon at itong barko na sumadsad dyan ay sa mismong bahura sumadsad. At ayon sa mga nakausap nating sundalo, bagamat ng mga oras na yon, noong 2002, ay pinag-uusapan itong barkong to. Sa ngayon ay hindi muna raw sila makakapagkomento dahil binibigay nila sa DFA ang mga gusto nating itanong at ang mga pahayag ay kailangan marinig sa DFA. Pero nung binisita natin yan 12 years ago, nako Jessica, ang ganda-ganda nung barkong yan, nung BRP Sierra Madre, na ayon sa kwento ng nakausap kong military officer ay bigay ng US sa militar dito sa Pilipinas. Mula sa malayo, mistulang larawan ng isang kagamitang pandigma na may kakayang isabak sa anumang gyera ang barkong ito ng Philippine Navy. Isinunod ang pangalan ng barko sa pinakamahabang bundok sa Pilipinas na bumabasag sa maraming bagyo na dumarating sa bansa, ang BRP Sierra Madre. Noong 2002, pinayagan ng media na umakyat sa barko at kabilang ako sa piling mamamahayag na ito. Kwento noon ng mga sundalo na nagbabantay rito, aksidente ang pagkakasadsad ng BRP Sierra Madre sa mga bahura ng Ayungin Shoal. Nakatulong daw ito dahil bukod sa walang lupa o buhanging pwedeng matungtungan, malaking tipid sa gobyerno dahil di na kailangang magtayo ng istruktura gaya ng ginawa ng bansang China sa Mischief Reef noong 1995. Sa serbisyo namin is to protect the island. Pero ang DFA tahasang sinabi sa isang statement na ipinwesto ang barko sa Ayungin Shoal para gawing permanenteng istasyon ng militar. At sagot na rin sa ginawang pagtatayo ng China sa Mischief Reef. Ayungin Shoal is part of the continental shelf of the Philippines and is therefore entitled to exercise sovereignty rights and jurisdiction in the area without the permission of other states. Taong 1999, napadpad dito ang BRP Sierra Madre. Matapos ang 3 taong pananatili sa Ayungin Shoal, ang bisitahin namin ito, kapansin-pansin ang mga pagbabago sa barko. Sa deck, makikitang unti-unti nang kinakalawang ang Sierra Madre. At kung titingnan ng malapitan ang paligid nito, kapansin-pansin ang pagkalat ng kalawang, lalo't madalas bagyuhin ang Kalayaan Island. Malaking epekto rin ang tuloy-tuloy na pagkasira nito ang alat ng dagat na sinasabayan ng mainit na sikat ng araw tuwing tag-init. Gaya ng dinaranas ng barko, sala sa init, sala sa lamig ang pinagdadaan ng hirap ng mga sundalong nakaestasyon dito kumpara sa mas high-tech na gusali at gamit ng China sa Mischief Reef. Dito sa barko ng Philippine Navy na Sierra Madre, lumang baterya ang gamit. Hydra. Para mas mabilis ang komunikasyon, naglagay ng satellite dish para sa linya ng telepono. Tiniyak ng mga military personnel na nakadestino rito na hindi nila pababayaang maagaw ng ibang bansa ang isla. Magbabantay daw sila kahit kapalit ito ay kanilang buhay. Rotation ang pagkapalit ng bantay sa Ayungin Shoal at lahat ng isla at bahura na inaangkin ng Pilipinas may sundalo noong nagbabantay. Naglagay pa sila ng pananda gaya ng watawat at konkretong marker para iparating sa ibang umaangkin sa Spratlys na pag-aari ito ng Pilipinas. Kompleto rin sila sa supply ng pagkain gaya ng bigas at maiinom na tubig. Kung kinakapos sa tubig, nakakakuha sila sa naiipong tubig ulan sa drum at kung kapos naman sa pagkain, may aanihing gulay na kanilang tinatanim. Pero higit sa hirap at pagkainip ay ang mapagsilbihan at maipagtanggol ang bayan. Hindi namin inalisan ng tao. Tapos nagkaroon kami ng tinatawag namin na Coast Watch to monitor mga other foreign vessel na nandito sa area.
nagpipishing. 12 taon matapos ang pagbisita namin sa BRP Sierra Madre, ito na ang itsura ng barko. Puro kalawang, tad-tad ng butas, at tila hindi na maisasabak sa gyera. Pero kahit ganito, nananatili itong tapat na bantay sa teritoryo ng bansa. Habang ang ating mga sundalo handang magbuwis ng buhay para ipagtanggol ang bayan at Spratlys o ang Kalayaan Group of Island. Alam mo, Jessica, I'm sure, na bisita mo na rin yung Kalayaan Island at maraming beses ko nang napanood yon. At base sa pakikipag-usap ko sa lahat ng mga sundalo na nakadestino dyan, ay buong-buo ang isip nila at ang puso na ipagtanggol itong ipinaglalaban nating mga isla at bahura dyan sa Spratlys Island. Kahit na nga itong isa sa mga tinitirahan nila ay nabubulok na, nabubutas. Pero sabi nila, may pag-asa pa rin at kailangan pa rin ipaglaban itong Spratlys Island. Jessica? Okay, Cesar, yung supplies ngayon, I know itong Ayungin Shoal, medyo nag-airdrop yata ngayon ang supply dyan dahil nung minsan na pinuntahan niya sinubukan niyan puntahan ng isa sa mga barko ng Philippine Navy, nagkaroon ng problema with the Chinese ships na nandoon ngayon. So ngayon, the only way down na makapagdala sila ng supply doon through airdrop. Pero batay sa nakita mo doon, nung 2 beses ka bang nakapunta doon, Cesar, alam ko nangingisda sila pag nauubusan sila ng makakain di ba? Alam mo, yun ang nakakatuwa sa ating mga Pilipino, lalo na itong mga sundalo na nandyan sa Spratlys dahil gumagawa sila ng paraan, nagtatanim sila. At ang pinakamaganda rito, Jessica, merong isang isla dyan, yung isa sa mga napuntahan na rin natin, yung Pag-asa Island na malawak yun, may mga 30 hectares ata yung isla na yan. Yung mga residente dyan, dahil nung kinover namin yung Spratlys Island, ay naglagay ng community itong local government ng Palawan at ng Puerto Princesa mismo. At itong community na to ay may parang administrator. Siya yung nag-aayos ng lugar. Siya yung in charge sa may supply at in fact, nung pumunta kami doon ay may tindahan. At sana nga yung mga dinala nilang mga hayop, yung mga pamilya na pares-pares sa dinala nila ron ay maayos pa rin hanggang sa mga oras na ito. At yung mga hayop na dinala nila ron, pati yung mga itinanim nila na mga halaman ay sana ay yumabong at dumami. At itong isa sa mga nakita natin sa mga bahura at isla dyan, karamihan sa mga sundalo ay talaga nagtatanim. Kumukuha sila ng lupa doon sa Pag-asa Island at yung karamihan sa mga tinatanim nila pechay, iba't ibang klase ng gulay na kapag kumbaga inilaga mo lang, kumbaga talo-talo na, kailangan lang na kainin nyo at nanguhuli lang sila ng isda, presto, medyo maayos na yung araw nila dyan sa isla o bahura na kung saan sila naroon. Okay, liwanagin lang natin, Cesar. May ilang grupo na kiniklaim ang ating bansa. Ang pinakamalaki dyan po ay yung Pag-asa Island. Pero paraiso po ito kumpara dun sa Ayungin dahil hindi po isla yan. Show lang, parang grupo lang ng mga bahura na may sumadsad nga pong barko. Pero yung Pag-asa Island, yun yung may lupa, may airstrip, nakakapagtanim yung ating mga sundalo at medyo mas marami-rami silang probisyon kaysa dun sa mga naroon sa Ayungin Shoal. Maraming salamat sa iyo, Cesar. Yes, Cesar. Okay, Jessica. Yes, idadagdag ko lang, Jessica, nang pumunta kami roon noong 2002, ay may nakuha kami mga 200 plus na mga poachers, Chinese poachers, Vietnamese poachers. Ito yung mga kumukuha, yung mga nangingisda doon at sinasabi ng mga sundalo na nakausap natin, sila raw yung iba na parang baka nga ay sakupin na itong mga isla na to at naglalagay ng flag. Kaya yung mga sundalo natin, sinamahan natin sila sa bawat bahura at isla. Isa-isa pinuntahan natin yan at nilagyan ng flag ng Philippines. Yun ang nakakatuwa sa ating mga Pilipino na kahit na ganyan ang nangyayari ay matatag pa rin ang puso at isipan. Maraming salamat sa iyo muli, Cesar Apolinario.